Good morning, beautiful people. Naka-lipstick ako, tsaka inayos ko yung kilay ko. Eh, pero yung kilay ko, meron pang ano-ano. Hayaan mo na, okay na yan, just for fun. So, meron akong ikukwento sa inyo, beautiful people, kung bakit ako medyo nag-upload ng mga videos and reels ngayon. So, ang kwento niyan ay hindi ako yung nakiki-trending or sakay sa ang reason niyan is in 2008 nung nasa Japan ako, merong akong narinig sa radyo. Radyo pa lang ako noon sa Japan. Sabi nung na ang madali daw gumawa ng vlog. Sabi niya, ano kaya yung vlog? 2008 yun na. Ay, hindi. 2006. Nasa Tokyo ako noon. 2006. So, sabi niya, narinig ko na madali lang gumawa ng vlog. So, ano kaya yung vlog? Sabi ko, ano kaya yung vlog na yun? So, ni-research ko kung ano yung vlog. Sa Japan pala, ang mga unang nagba-vlog ay yung mga matatanda. Kasi, yung wala silang ginagawa. Nasa bahay lang sila. So, nagba-vlog sila, gumagawa sila ng mga online greeting cards, ganon. Kasi sa kanila, pag may yung New Year, kailangan i-greet mo lahat ng family members, mga kilala mo, mga dati mong mga katrabaho mo, magsisend ka ng mga greeting cards sa kanila. Yun lang pagkakaalam ko So, diyan nagsimula yung curiosity ko kung ano yung vlog. So, sabi ko, sana makagawa rin ako ng vlog. Pero anong gagawin ko? Parang, at saka wala akong time. Wala akong time na sa mga ganyan na umupo, mag-isip, gather ng materials, mag-produce ng mga contents. Wala akong time noon. So, yun yung pangarap ko. 2006 nagsimula. So, ano na ngayon? 2023 na, di ba? So, yun yung so, paano ko kaya masisimulan yun? And then, as of now, meron ng 3 to 4 na tao, 3 to 4 people, na nagbigay sa akin ng feedback na mag-start ako. So, unang-una, yung estudyante ko, during the pandemic, sabi niya, online student ko. So, sabi niya, ay, Sensei, gumawa ka ng vlog mo o gumawa ka ng videos mo sa YouTube. Sabi niya ganon. So, parang, sige, pag may time ako, yun yata yung sagot ko sa kanya. And then, yung anak ko, recently, last year yata yon or early this year, sabi niya sa akin, ay, Mama, gumawa ka sana ng YouTube channel mo. Gawa ka ng mga videos, ng mga advice, ng mga motivational videos mo. Sabi ko, bakit? Kasi maraming nangangailangan ngayon ng tulong, ng motivation. Ay, ganun ba? Hindi ko alam yun Oo, hindi mo lang alam. Ang dami-daming nangangailangan ng tulong, sabi niya. So, pangatlo, last year yata yon or 20, just after the pandemic, nung nagsisimulang mag-open ang ekonomiya, nung magsimulang mag-wear down yung lockdown, na nakapag-work ako sa Concentrix. Meron akong colleague na sabi niya, kasi namumroblema siya kung magre-resign siya o hindi, kung lilipat siya dun mismo sa isang company na main company ng account nila. So, nag-advise ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay, alam mo, ikaw yung pinakamagandang advice sa akin. Sabi niya, hindi ko naman kine-carry yung sarili ko. Pero, yun kumbaga, yun yung seed o binhi. So, sabi niya, ikaw lang sa lahat ng mga nag-advise kung magre-resign ako o hindi.
ikaw lang ang pinakamaganda ang advice. Tapos, later on, sabi niya sa akin, bakit hindi ka kaya gumawa, mag-vlog ka kaya, mag-vlog ka, sabi niya sa akin. Millennial yun. Halos mga millennials yung mga nagsabi sa akin ng mga ganyan. So, tatlo na sila, di ba? Nagbibilang kasi ako eh. Nagbibilang ako. Kung galit ako, binibilangan ko yung kagalit ko, kung anong gagawin niya sa akin. Kung mabuti naman, binibilangan ko. Isa, dalawa, tatlo, ganon. So, basta nagbibilang ako. Ako yung klase ng tao na nagbibilang. So, uh, nag-start na ako, 'di ba? Dahil may time na ako. May time na akong umupo, may time na akong mag-gather ng materials ko. Ay, yung buko nakaano oh. So, tapos, lately lang, yung brother ko, sabi niya, mag-YouTube channel ka kaya? Magkaroon ka kaya ng YouTube channel? Sabi niya, sige, try ko. Sabi ko, pag-aaralan ko. Sabi ko sa kanya. So, meron, statistically, may backup ako, 'di ba, para gumawa kasi apat na tao na ang nagsasabi na gumawa ako ng mga videos. So, hindi naman ako humihingi or nagsusurvey kagaya ng mga marketing survey, 'di ba? Ano lang, yun lang feedback sa akin. So, why not? Coconut, 'di ba? So, I have time now. So, yan. Just for fun. Pero kahit just for fun, siniseryoso ko. Kasi fun na nga. Lalaruin mo pa, 'di ba? So, just for fun, pero may value. May value para may silbi naman yung ginagawa kong just for fun. Kung ibig sabihin nun, nag-e-enjoy ako sa paggawa. So, na-enjoy ko yung ginagawa ko. So, at nakakakuha naman kayo ng value pag napanood nyo. So, yun lang ang kwento ko ngayong morning na ito. Kasi naisip ko, baka maisipin ng iba, uy, nakikitrending si Chris. Nakikitrending siya, hindi. 2006 pa yan. Tapos ngayon, may time na akong umupo. So, siguro, let's say, sige, makiride na lang tayo sa trend. Pero, huling-huli na ako. Kumbaga, late bloomer. Okay. Yun lang ang kwento ko. Babush! Beautiful people.